Natanong niyo na ba ang iyong sarili kung bakit maraming mga naiengganyong sumali sa NPA o ng New People's Army? Alam po natin na ang NPA, ito po ay armadong grupo ng mga komunismo. Pero bakit nga ba maraming naiengganyong sumali sa ganitong klase ng grupo maski alam nila ang panganib na kanilang kakaharapin? Kung gusto po natin itong maintindihan ng malaliman, kailangan malaman natin ang doktrina na sinusunod ng mga komunista. Ang komunismo, ito ay ang doktrina na nagsasabing ang lahat ng pag-aari o ang lahat ng mga lupain, ang lahat ng mga natural resources, ayon sa komunismo, ito ay dapat pantay-pantay daw na ipapamahagi sa mga mamamayan. Ayon sa kanila, dapat walang mahirap, dapat walang mayaman, dapat pare-parehas ang kanyang tinatanggap. Ngunit sa video na ito, tatalakayin ko kung bakit ang doktrinang ito ay napaka-imposible. Sa unang tingin po, sa unang dinig po, sa doktrinang yan na pantay-pantay, para bang napakaganda, napaka-noble ika nga. Pero bakit ito napaka-imposible? Unang-una, sa dami ng mga taong nandito sa ibabaw ng lupa, hindi po tayo pare-parehas ng kakayahan. Meron po talaga ang mga taong mas marami po silang kakayahan. Dahil po sa kanilang kakayahan at katalinuhan, pwede po silang makapagpundar, pwede po silang makapagtrabaho, pwede po silang makagawa ng mga bagay na hindi nagagawa ng mas nakakarami. At ang resulta, syempre marami siyang kikitain, marami siyang maipupundar. Ngunit sa ilalim ng komunismo, kahit na gaano ka katalino, kahit na gaano ka kagaling, parehas ang iyong tatanggapin sa taong tamad o sa taong walang masyadong nalalaman sa buhay. Pangalawang dahilan kung bakit maraming nahihikayat na maging komunista, yung ginagawa ng mga komunismo o komunista na pag-brainwash sa kanilang mga rinirecruit. Paano sila nag-brainwash? Ito po ay ayon po sa mga panayam, ito po ay ayon po sa mga interview na akin pong napakinggan. Interview ng mga dating NPA na tulad po ni Ka Eric na lumantad nga po sa mga panahong ito. Ang kanilang ginagawang paraan para makapag-recruit ng mga kasapi ng NPA ay i-brainwash ang mga kabataan o ang kanilang mga rinirecruit na ang gobyerno o sistema ng gobyerno natin ay napaka-korap at kailangan ng revolusyon. Brainwash nila ang mga kabataan na revolusyon lang ang kailangan para mapatalsik ang mga kapitalista at ang mga korap na gobyerno. Ngunit atin pong paghimay-himayin ang mga bagay na ito. Unang-una po sa lahat, wala po talagang gobyernong perpekto. Kahit saan ka magpunta, kahit na po sa mga pinaka-mayayaman na bansa, ay meron din mga korap na gobyerno. At napatunayan din po natin na ang kapitalismo ay siya pa rin ang pinaka-epektibong pamamaraan ng ekonomiya. Kung ikukumpara po natin ang nagawa ng komunismo sa mga bansang sumubok nito, malayong-malayo ang narating ng kapitalismo. Dahil po sa ilalim ng kapitalismo, yung mga negosyante, nagko-compete po sila o nagkakaroon sila ng competition, ika nga. Nagpapagalingan sa kanilang mga produkto. Ang resulta po niyan, ang mga consumer o ang mga taong bumibili ng mga produkto nakikinabang. Wala pong ganyang sistema sa komunismo.
sapagkat sa komunismo, ang mamamahala ng lahat ng mga bagay o lahat ng mga lupain, lahat ng mga natural resources, ang mamamahala ay ang gobyerno. Kung sa dami ng mga ahensya ng gobyerno sa ating kapanahunan, meron pa ring mga hindi po maasikaso, papaano pa kaya kung kakarampot na opisyal ng komunismo ang mamamahala sa ating bansa? Tiyak po na hindi nila maaasikaso ang buong bansa. Kung ang kasalukuyan po na pamahalaan natin ay nagkakaroon nga ng kakulangan, papaano na kaya kung ang komunismo na iilan lamang ang mamamahala? Paano nila pamumunuhan ang napakaraming lupain, ang napakaraming tao? Tiyak po, hindi po sila magtatagumpay. Sa madaling salita, kung atin pong titimbangin ang komunismo at ang kapitalismo na meron pong tayong demokrasya, malayong-malayo pa rin po na maganda ang kapitalismo kumpara sa komunismo. Pero hindi yan ang tinitingnan ng komunismo sapagkat sa tagal na rin po ng panahon na pinagmamasdan ko ang komunista, iisa lang talaga naman ang nais nila. Sila ay uhaw sa kapangyarihan. Sana po ay hindi natin hayaan na magtagumpay ang komunista dito po sa ating bansa. Huwag po tayong sasapi sa komunista, lalong-lalo na po ang ating mga kabataan.